Mga minamahal, busog na po tayo sa mga salita ng Diyos. Ito po ay ang pag-aaral ko kapatid ng mga salita ng Panginoon, ang Bible study po natin. Ito ay ginagawa po natin every Sunday. Bakit po? Para kung minamahal, marami kayong matutunan sa mga salita ng Diyos. Ewan ko po kung minamahal, nagkalog na po kami ng mga Biblia po sa inyo. Ang ating beloved brother Edwin Sanchez ay tumulong na makabili po ng mga Biblia na binigay po namin sa inyo. Ewan ko po kapatid kung ito ay nababasa po niyo sa inyong mga pamamahay. Kaya po mga mahal, sa ating po gawain every Sunday, tayo po nagkakaroon Bible study upang kung hindi mo kayo nakapagbasa, mga minamahal, dito po talagang mababasa po natin ng chapter by chapter, verse by verse, ang mga salita po ng ating Panginoon. Amen. Amen. At kung minamahal, huwag po kayong mainip sa mga salita ng Diyos. Ito po ang pagkain po ng ating kaluluwa. Ito po hindi po literal na pagkain, bagkus ito po yung pagkain ng ating nagugutom na kaluluwa. Praise God. At dito po tayo lumulusog, at dito po tayo tumatatag, at dito po tayo tumataba ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. At ang mga mahal po kapatid, ating bubuksan ang ating pong banal na kasulatan, mga minamahal. At meron po tayong topic ngayon. Ito po ay patungkol po para po sa ating lahat. Dahil mga minamahal, napapansin po ninyo, ang ating pong bahay-sambahan, meron po siyang second floor. Ang second floor na yan, mga minamahal, meron po yung banyo sa taas. At ito po ay inihanda ng Panginoon sa magitan ko, mga minamahal, upang ito ay ating pong gamitin sa lahat po ng mga gustong magpagamit sa ating Panginoon, maging full-time worker. When we say full-time worker, mga minamahal, tayo po ay wala kang gagawin kundi isusubo mo na ang buhay mo, mga minamahal, at ikaw ay totally magpagamit sa ating Panginoon. Kaya meron pong nakahanda na tahanan o kwarto para sa inyo sa taas. Yung pong gustong magpagamit. Mga minamahal, dalawang klaseng maggagawa. Ang po dyan, yung full-time worker at saka mga outside workers. Kagaya ni Brother RG, Brother Alvin, Brother Omar, ang mga drivers po natin, Brother Roger, Brother June, mga minamahal, si Brother Arnold. Sila po parang tinaguri yung mga outside workers. Sila'y tumutulong sa gawain po ng Panginoon, pero sila'y nasa labas. Pero po mga minamahal, meron po kapatid na talagang mayroong full-time worker. Yung wala po silang iniisip, iiwanan na po ang kanilang pamilya. Yung hindi po yung may asawa na, halimbawa, binata ka, dalaga ka, gusto nga iwanan ang mga pamilya mo, at ikaw ay magpagamit ng full-time sa gawain ng Panginoon. Meron po kapatid na naghahanda na kwarto po sa inyo sa taas. At of course, kapag kayo po ay talagang meron na pong desire na magpagamit sa ating Panginoon, of course, hindi naman po kayo magugutom dahil ang sense po o ang reason kaya po tayo nagbibigay sa bahay pananambahan ng Panginoon, ito po ay upang meron po tayong magamit. Halimbawa na kung minamahal, meron pong nagpagamit sa inyo ng full-time worker. Of course, makakainin kayo ng ating church. Amen po ba? Ang sabi ng Biblia, minamahal, kung sino man ang nagtatrabaho sa ubasan, of course, mabubuhay po siya sa ubasan ng ating Panginoon. Nakukuha kapatid? So, minamahal natin po basahin dito po sa Matthew chapter 9, verses 35 up to 38, kapatid. Ganito po ang ating pong mababasa. Praise the Lord. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman.
nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. Nahabag, kapatid, naawa siya, mga minamahal, sapagkat sila ay nangangamba at nangulupaypay ng gaya ng mga tupa na walang pastol. Para mga minamahal, mga tupa, pero walang nagpapastol sa kanila, kapatid, sila po ay nagkalat na ito po ang mga hinahanap ng Panginoon at kayo itong nasumpungan, mga minamahal. Nakita po niya na marami raw po na mga tao na sila'y nagkalat at sila'y nangangailangan ng pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin niya sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga minamahal. Mga minamahal kapatid, ito po ang sinabi po ng Biblia na marami daw pong aanihin pero kukunti po ang mga manggagawa. Ito po ay hindi po literal. Hindi po ito nakaukol sa ating secular world. Bagkus mga minamahal, itong sinasabi ng ating Panginoon na aanihin, marami raw po kapatid na mga tao at mga tupa ng ating mahal na Panginoon, sila po'y nangangailangan ng pastol at ito, mga minamahal, ay ang kinakailangang anihin. Subalit kapatid, kukunti ang mga manggagawa. Ang manggagawa na sinasabi rito ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal kapatid, hindi lamang po kami. Hindi lamang po ang mga tumatayo sa banal na pulpito ng Panginoon, bagkus pwede tayong maging manggagawa ng ating Panginoon. Ito po yung ating tatalakayin sa ating pagtalakay. Ito pong ating topic na ito, mga minamahal. Dito po nakakalungkot kapatid, dito po sa Amazing Grace of Jesus Christ, kaya ako'y nananalangin. Kaya nang sabi ng Biblia, mga minamahal, idalangin ninyo sa Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon mismo, idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga maggagawa sa kanyang aanihin. Mga minamahal, ang Diyos, kapatid, siya'y ating pong dalanginan. Siya'y ating mga minamahal dulugan ng ating panalangin. Na tayo po'y manalangin na dagdagan ng Diyos ang mga maggagawa. Hindi ko kaya, mga minamahal. Hindi kaya ng ating beloved son, Pastor. That's why tinetrain namin po kayo na maging mga maggagawa, maging mangaral ng ating mahal na Panginoon. Witness po kapatid ng ating beloved brother Rico, nandyan po siya. Doon po mga minamahal, sa kanilang solar kapatid, meron po silang ibinenta sa akin na isang kapirasong lupa at doon kapatid, nakapagtayo na po tayo ng church doon mismo sa kanila. Unfortunately, mga minamahal, may ng 2 taon na po na naitayo ang church nito. Pero, mga minamahal, hindi pa po naggamit ni minsan. Bakit po kapatid? Dahil hindi ko po kaya. So, ibig sabihin, mga minamahal, kinakailangan ng Diyos ang mga maggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Yung po mayroong desire, mayroong strong determination, mga minamahal, sila ang hinahanap ng Panginoon. Hindi naman pinag-uusapan dito, kapatid, kung kaya mo. Hindi yan pinag-uusapan kung marunong ka. Ang pinag-uusapan dito kung ikaw ba ay taus-puso na magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, ang sabi po kapatid, hallelujah, na tayo po'y manalangin, na tayo po ay bigyan ng mga maggagawa ng Panginoon, na dagdagan ng Diyos ang mga maggagawa dahil kapatid, napakarami raw po ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Dahil mga minamahal, alam ko po, bakit kayo narito? Dahil ginamit po kami bilang mga maggagawa, kayo ay aming naimbitahan, mga minamahal, upang kayo ay dumalo at maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. And likewise, mga minamahal, bilang parang chain reaction, yaman din lamang na ngayon kayo ay narito na at ginamit kami ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay po ninyo na kayo nakadalo sa gawang ito, mga minamahal, gagamitin din kayo ng ating
Panginoon upang sa ngayon ating po mga minamahal mapalawak, ating po may spread ang gospel ng ating Panginoon dahil sabi po ng banal na kasulatan naman nakita ng ating mahal na Panginoon kapatid, hallelujah, yung marami daw pong aalihin pero kukunti ang mga manggagawa. Ibig sabihin niya, kailangan ka ng ating Panginoon sa Kristo upang kanyang gamitin sa kanilang gamay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Sa Genesis chapter 12 verse 1, mga minamahal, tingnan po ninyo ang buhay po ni Abraham. Si Abraham, kapatid, hallelujah, siya ay inutusan ng ating Panginoon pero sa walang kasiguraduhang lugar. Hindi niya alam, kapatid, kung ano ang mangyayari sa kanyang paglalakbay. Wala siyang mapa, kapatid. Wala siyang sasakyan. Basta inutusan ng Panginoon na iwanan mo ang iyong mga mahal sa buhay, iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo ang iyong sambahayan, at ikaw ay pumunta roon. Mga minamahal, kung tutuusin ka ba rin pwede magreklamo itong si Abraham, pero hindi siya nagreklamo dahil malaki ang pananampalataya niya sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ano po sabi dito, kapatid? Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain. So, ibig sabihin, inutusan po siya na iwanan ang kanyang lugar, kapatid. At ano po sabi? Sa inyong mga kamag-anak, iwanan ang kanyang mga kamag-anak sa bahay ng iyong ama at umalis ka doon at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Tingnan po ninyo mga inutusan po dahil mga minamahal, meron siyang malaking gagawin doon sa lugar niya. Iniwanan ng kanyang pamilya. Iniwanan ng kanyang sambahayan. Iniwanan ng kanyang lupain. Iniwanan ng kanyang ari-arian. Basta ang ginawa niya, sumunod siya sa ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. So mga minamahal, kung kayo ay magiging manggagawa ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, huwag ka nang magtanong, kapatid. Basta gusto kang gamitin ng Panginoon, meron kang calling, meron kang conviction na gamitin ng Panginoon, go, kapatid. Magpagamit ka sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. At ang Diyos, kapatid, hindi siya umahanap ng perpekto. Amen po ba? Amen. Hindi siya umahanap ng perpekto. Baka sabihin mo, Brother Noel, makasalanan ako at wala akong alam. Hindi ko alam ang mga salita ng Diyos, kapatid. Hindi yan tinitingnan ng Panginoon. Bakit po? Si Peter, mga minamahal, idininay niya ang ating Panginoon ng 3 times. Anong ginawa ng Diyos? Sabi ko lang ating mahal na Panginoon kay Peter, wala kang kwenta. Hindi. Bagkus mga minamahal, hinanap pa rin siya ng ating Panginoon at siya pa po ang ginawang unang pastor ng iglesia ng ating Panginoon. Itong si Peter. Ibig sabihin, hindi naghahanap ang Diyos ng perfecto. Amen? Dahil wala namang pong perfecto sa atin po dito. Ang gusto ng ating Panginoon, mga minamahal, yung ikaw ay willing na gamitin ng Diyos. Amen po ba? Nakukuha mo minamahal? Amen. Si Matthew, mga minamahal, siya po ay maniningil ng buwis. Ibig sabihin, kapag mga tax collector, kapatid, nung time na yon, kagaya po ni Sakeo, mga kurapito, mga minamahal. Pero sila ginamit ng Panginoon. Sino po? Si Tomas. Si Tomas, mga minamahal, ang tinaguriang the doubter, siya ay palaging nag-aalangan. Sinabi po ng mga apostoles na nabuhay na maguli ang ating Panginoon na sila kapagkita sa amin. Pero wala ka, ang sabi ng mga apostol. Anong sabi ni Tomas? Maliban na aking may daiti ang aking daliri doon sa butas ng kanyang kamay at dito sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Pero anong ginawa mga minamahal? Dahil kahit na may pag-aalinlangan sa Panginoon, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. So ang mga ginagamit ng Diyos ay hindi mga perfecto. Dahil yung mga perfecto, mga minamahal, kapag sinabing perfecto, para magang alam na ang lahat ng bagay, kagaya ng isang baso,
mga minamahal, ang isang baso niyan, kapag punong-puno na po yan ng tubig, kahit anong gawin mong buhusan ng tubig yan, hindi natatanggapin ng tubig, ito ay aapaw at matatapon lamang ang tubig. Amen. Anong gusto ng Panginoon? Ang gusto ng Diyos, always empty your cup, mga minamahal. Amen? Kinakailangan magkaroon tayo ng isang lalagyan na walang laman, kapatid, the moment na ikaw ay narito nakikinig ng salita ng Diyos, na-absorb mo dahil ikaw ay empty sa harap ng Panginoon. Iyon ang mga hinahanap ng Diyos, hindi ang mga ma-pride, hindi ang mga matatalino, mga minamahal, hindi po yun ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, yung may strong determination and desire na gamitin sila ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga gawain. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, hindi niya nakita ang isang malaking problema. Hindi po yung nakita ng Panginoon, kundi isang malaking anihan. Nakita niya na marami ang dapat anihin. Yun ang nakita ng Panginoon. Nakita niya ang maraming nangangailangan ng, number 1, kaligtasan, pag-asa, at paggabay. Yun, kapatid, ang nakita ng Panginoon. At sino ang gagamitin ngayon ng Diyos during our times? Tayong lahat. Pwedeng gamitin tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Ang tanong, sino po ang handang maging magagawa ng ating Panginoon? Meron po ba? Meron po ba, kapatid? Alam po ninyo, mga minamahal, itong mga nauna po sa atin, isinuo nila ang buhay nila. Yung aking pinsan, kapatid, nakita po niya nung dinala ko po ang kanyang nanay, dahil na po ang nanay po niya, ilang taon, kapatid, pinoposes siya ng masamang espiritu, kapatid. Ang kapre, ang kanyang nakikita, nung amin siya pinag-pray ng ating beloved Sister Marisa, nalilisik ang kanyang mga mata, mga minamahal. Iba ang boses na lumalabas sa bunganga ng aking tiyahin, kapatid. Nung amin siya ilehas, mga minamahal, bigla siyang nabuwal, kapatid, at naimasmasan. Pero kapatid, dahil patagal nang inaalian po ng masamang espiritu, puno poses ng masamang espiritu, ang nangyari, parang nagtanggulay po siya. Hindi na po siya makalakad, kapatid, lumpo na lamang po siya. Ang ginawa ko po, mga minamahal, inimpay ko siya, nawatan ko siya sa gawain ng ating Panginoon. Doon po kapatid, sa dako po ng San Fernando, 3 sakay, kapatid, transfer. Mga minamahal, talagang kahit isang tricycle lang, wala po kaming pag-aari. Kapatid, ang ginawa po namin, nagtsaga po kami, talagang transfer sa kanya, at kalong-kalong namin siya, parang isang gulay na lantay, kapatid. Wala na talaga. Lumpo na po siya, hindi na siya makalakad. Pero wala naman nung siyang narinig po niya mga salita ng ating Panginoon, pagkatapos nung nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay isang malaking himala nangyari sa kanya. Alam po ninyo ang nangyari? Paghahon po niya sa tubig, mga minamahal, nung siya mabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, himala sa lahat ng himala, naglakad po siya at lumakas po siya, mga minamahal. At ang ginawa, kapatid, ng kanyang panganay, dahil nakita niya, kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo, ang kahabagan ng ating Panginoon, iniwanan niya. Bagamat iskolan po siya sa dako ng Baguio City, dahil mga magagaling yung kanyang mga anak, mga minamahal, ang ginawa ng panganay, kapatid, isinuko niya ang kanyang buhay, nagpagkani siya sa Panginoon, naging full-time worker po siya sa gawain ng ating Panginoon, at ngayon, siya po ay isang preacher, kapatid. Tingnan po ninyo naman itong sinasabi ko. Pwedeng isuko ang buhay po natin. Pwedeng magpagkamit ka, kapatid. Kahit iwanan mo ang pag-aaral mo, kung may goal ka sa gawain ng Panginoon, iwanan mo, kapatid. Pero hindi ko yung ini-encourage mo naman. Hindi po ko gagaya, kapatid, hallelujah. Nung counselor, ang aking mahal na asawa, si Marisa, Sister Marisa, naging kagawad po siya ng Dao, elected ng kagawad sa Dao. Nung nagpa-counsel siya sa isang magagawa doon, ang sabi niya, mag-resign ka sa pagkakagawad mo.
Ako'y nagalit, bakit ka mag-resign? Elected by the people ka. Yun ay niloob ng Panginoon. Sabi raw sa kanya, malapit nang dumating ang Panginoon, kaya mag-resign ka na lang, magpagamit ka na lang sa Panginoon. Hindi ganon. Amen? Basta ang gawin mo, kapatid, kung gusto mo mag-aral, mag-aral ka, mga minamahal, at kung ikaw ay may pamilya, lalo na ikaw ang siyang padre ng pamilya, of course, hindi mo lang pwedeng iwanan ang pamilya mo at pabayaan mo sila. At ikaw ay magpagamit sa gawain ng Panginoon. Hindi po ganon. Dahil ang una, kapatid, na ministeryo ng isang pamilya ay ang kanyang, o padre ng pamilya, ay ang mismong kanyang pamilya. Amen po ba? Sinasabi natin, kapatid, na tayo mga Kristiyano, pero pinababayaan natin ang ating pamilya. You are worse more than unbelievers. 1 Timothy 5:8, idaragdag po natin to kasama sa ating pinag-aaralan ng minamahal. Ano sabi po ni Pablo kay Timoteo? Ngunit kung ang sinuman ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak o sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Amen. So hindi namin tinuturuan, kapatid, na iwanan mo ang pamilya mo, pabayaan mo na, at basta bahala na sila kung kaan sila o hindi, at pagpagamit ka rito. No, kahit ako, hindi kita tatagawin dito. Pero nag-decide ang buong pamilya mo, kapatid. Hallelujah. Yung talagang, hindi lang po na isang bango ang iyong tiyan, kapatid. Uy, ako'y papasok na ng magagawa kasama ang aking pamilya. Total, libre na ang pagkain doon. No, hindi ganoon, kapatid. Amen? Ang ating paglilingkod sa Diyos, it is not meat and drink. Amen? Hindi sa kinakain, kapatid. Hindi sa iniinom. Hindi yun. For the kingdom of God is not meat and drink. Amen? At ang paglilingkod sa Diyos ay hindi sa mga bagay na ating nakikita, pagkus ang paglilingkod sa Diyos ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Ano po yun? Ang mga espiritual na mga bagay, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nakatuon doon sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang gusto ng Diyos, na masalin ang ating pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang ating mga bagay na ating nakikita, ito yung mga carnal na mga bagay, ito yung mga temporal na mga bagay. Pero kung ikopopokus mo ang iyong sarili sa mga bagay na hindi mo nakikita, buhay na walang hanggan ang iyong tatamasahin balang araw sa pinig ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Ano para si praise the Lord? Marami ang anihin. Ang mundo ay puno ng taong sugatang puso, mga hopeless, mga minamahal, mga depressed, kapatid. Tayo ang pag-asa nila. Kahit tayo gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Tayo. Hindi naman mga minamahal muli na ang ating Panginoong Jesucristo ay magkakataong tao muli at pangangaral muli dito. No. Tayo po ngayon ang gagamitin ng Diyos para gamitin tayo sa mga bagbag ng puso, sa mga sugatang puso, mga minamahal. Amen? At sa mga naliligaw ng landas. Ang daming naliligaw ng landas. Amen? Ang daming kapatid, hallelujah, dahil sila yung mga unbelievers, nandun sila sa mga panunging pamumuhay, nandun sila sa mga makasalanan ng mga bagay, kapatid. Sino ang gagamitin ng Diyos? Kami lang po ba? No. Gagamitin tayong lahat, kapatid, kung gusto mong magpagamit sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At maghahanap ng kahulugan ng buhay. Kasi pag minamahal, hindi po alam ang kahalagahan ng buhay at ang meaning ng buhay. Meron mga tao ganon, hindi mag-alam bakit sila narito. Ano ang purpose ng ating Panginoon? Bakit sila narito? Hindi po nila alam. Wala silang alam, mga minamahal. At sino ang gagamitin ng Diyos? Tayo. Tayo ang magpapaalam sa kanila na meron silang purpose dito. Bakit sila narito?
ang purpose, tinrain tayo ng Panginoon, mga minamahal, at balang araw, ngayon kapatid, na tayo po ay tumanggap na ng biyaya ng Diyos, mayroong good news, yung gospel ng Panginoon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun ang ating dapat ipaalam sa mga tao na sila ay iniibig at minamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sila ay hopeless, sila ay magiging hopeful, mga minamahal. Amen? Kung sila ay walang pag-asa, tatanggap sila ng pag-asa mula sa ating Panginoon. Kung walang direksyon ang kanilang buhay, na parang ipa, na ito'y tinataboy-taboy ng hangin, walang direksyon, ay ating ipaalam sa kanila. The moment na sila ay maglingkod, tanggapin ng ating Panginoon na si Kristo, mga minamahal, bibigyan sila ng tamang direksyon ang buhay na nila ng ating Panginoon Jesus Kristo. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kakaunti ang mga magagawa. Marami ang nais ng corona, ngunit mga minamahal, konti ang handang magpasa ng krus. No cross, no crown. So kinakailangan kapatid, kung gusto mo ng crown o corona, magpasa tayo ng krus. Amen. 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 No cross, no crown. Yung cross, kapatid, ang sabi ng Biblia, daily you carry your cross daily. Mga minamahal, kaya pala may nagpapasa ng cross dahil sinasabi ng Panginoon. Pero sabi nito, araw-araw. Dapat pala kung literal ka, mo naman na magpapasa ng cross araw-araw, kahit nandun ka na sa loob ng Jollibee, dala-dala pa rin yung cross mo. Araw-araw. Amen? Ang ibig sabihin ng cross dito ng ating Panginoon, meron kang paglaban, kapatid. Amen? Meron kang pagtsitsaga at meron ka, kapatid, hallelujah, na pwede mong gamitin yan sa gawain po ng ating Panginoon. Ito ang krus. Nagagat tayo ng corona, pero ayaw naman natin magpasa ng krus. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi tayo karbat-dapat sa corona. Amen? Gusto ng Panginoon, carry your cross daily. Anong ibig sabihin ng kapatid? Maraming mga pagsubok, suliranin sa buhay, kahirapan sa buhay, mga minamahal, ito ay kinakailangan mong pasanin, kapatid. Amen. At isang siya na bagay, kapatid, hallelujah, na ikaw ay tatanggap ng corona, crown of life. Amen. Dahil ang mga Kristiyano, hindi naman po easy-easy ang Kristiyano. Amen po ba? Kapag ikaw ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, kinakailangan umiwas ka sa kasalanan. Anong sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58? Ang sabi ni Pablo, kapatid, ito ang kinakailangan gawin ng Kristiyano. Amen. Malapit na po tayo magtapos. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag. So kinakasok ito ni Pablo dito, itong mga kagaya natin, tumanggap ng biyaya. Amen. Kinakausap sila ni Pablo. Baka naman ma-misinterpret po ninyo na sinasabi po namin na hindi sa mga mabuting gawa na kayo'y maliligtas, na pwede niyong ipagyabang, pagkus, ang kaligtasan ito'y regalo na po yun. Of course, yan ay regalo ng Panginoon. Ang kaligtasan ito'y regalo ng Diyos. Pero, ang grace ng Panginoon, ito po ay hindi magiging permit o license upang magkasala tayo muli, upang bumalik ka sa kasalanan. Amen. Pagkus ang sabi ni Pablo, kapatid, na tayo maging matatag, hindi nakikilos, anumabot tayo. Kahit ano pa yan, mga pagsubok, kapatid, mga stumbling block, mga hardship, trials, kapatid, hallelujah, huwag kang makilos sa iyong pananampalataya. Maging matatag ka, stand still, kapatid, sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? At laging sagana sa gawa ng Panginoon, yan ang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kapatid, ang lahat ng bagay na ating ginagawa, itong lahat ay recognize ng ating Panginoon. Itong lahat
ay hayag sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At ang sabi po dito, ang magawa mo na ginagawa, kapatid, lalo na ibinigay na ang buhay mo sa ating Panginoon Hesukristo, hindi liko ang ating Panginoon na hindi ka, kapatid, bigyan ng tinatawag na regalo o ng prize. Anong sabi po dito, kapatid? Yamang nalaman na hindi walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang mga ginagawa natin ito, konting sakripisyo, minsan mainit mo, minsan pagkatapos ng gawain, wala mo po tayong pang-break, kapatid. Okay lang po yun. Ang importante, nakikita ng Diyos ang bagay na yan. At balang araw, anong sabi dito, kapatid? Hindi at hindi mauwi sa walang kabuluhan ang ating ginagawa. Bagkus, ang lahat ng ginagawa natin, yan ay hayag na hayag sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ano ka na si praise the Lord? Kakauti mga manggagawa, marami ang nais ng corona, ngunit konti ang hanggang magpasa ng krus. Isaiah chapter 6, verse 8, kapatid. Ang sabi po ni Isaiah mismo sa Panginoon, Lord, subuin mo ko. Si mismo ito, tingnan po niya si Isaiah. Si Isaiah ay meron pong tinatawag na strong determination or desire na magpagamit siya sa Panginoon. Ano po sabi po niya, kapatid? At narinig ko ang tinig ng Panginoon at nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin nang magkagayo. Sinabi ko, ang sabi ni Isaiah, narito ko, Panginoon, suguin mo ko. Amen? Palagpakan po natin ang Panginoon. Ito nga po natin, kapatid. Nagtanong, kapatid, hallelujah. Sabi, narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sabi po, nung nag-uusap, na nagsasabi, sinong susuguin ko? Nagtanong daw ang Panginoon, sinong susuguin ko? At sino nga hayo para sa atin? Sino ang hayo? Sino ang magsusuluwinin, kapatid? Parang wala. Kaya sabi ni Isaiah, Panginoon, narito ako, suguin mo ko, gamitin mo ko, use me, O Lord. Hallelujah. Yun ang gusto ng Panginoon. Tayo po lahat ay magkaroon ng strong desire, strong determination para gamitin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Everyone say praise the Lord. Praise God. At ang minamahalan pa po dito, ang bawat mananampalataya ay tinatawag na manggagawa. Hindi lamang po kami, kapatid. Lahat ng mananampalataya. Kanino? Kanino tayo gagamitin ng Panginoon? Unang-una, sa ating tahanan. Kapatid, sa ating tahanan. Nandito na ba ang pamilya mo? I-share mo, kapatid, ang gawain ng Panginoon, ang kabutihan ng Diyos. I-share mo. Gagamitin ka. At doon, manggagawa ka na. Amen? So, ibig sabihin, kahit hindi ka pa mag-full time, pwede kang sabihin at pwede kang ituring ng Panginoon na isang manggagawa kung magpagamit ka para sa iyong tahanan, para sa iyong pamilya. Ibig sabihin, kaya saan pa? Pwede kang maging manggagawa sa magitan ng iyong trabaho. Paano po yun? Yung mga kasama mo sa trabaho, ang tanong, sinyer mo na ba ang kabutihan ng ating Panginoon sa trabaho? Kung hindi pa, i-share mo ngayon. Kapag sinishare mo ang kabutihan ng Panginoon at ini-invite mo sila, kapatid, sa mananagawa ng Panginoon, ibig sabihin, manggagawa ka na noon. Amen? Kanino pa? Sa iyong mga kaklase sa school. Sino pa po mga estudyante po nito? Magsabi, praise the Lord. Parang kunti lang ang estudyante. Lahat ng estudyante magsabi, praise the Lord. O ang tanong, mga estudyante, kapatid, mga estudyante, na-share mo na ba ang gospel ng Panginoon sa iyong mga kaklase? Kung hindi pa, gawin mo ngayon. At doon, ikaw ay tataguri ang mga manggagawa na ng ating Panginoon. Amen? Sa ibang kaibigan, sinyer mo na ba ang gospel ng Panginoon sa ibang kaibigan? O natatakot ka? Baka sabihin ka na, nababaliw ka na. Amen? Baka naman sasabihin na, ikaw ay borbolen na. Amen? Amen? Kasi noon, kapatid, nung hindi pa ako Kristiyano noon, ang dami kong kaibigan. Nagtaka ako, nung naging born again ako,
Eh, lumalapit pa lang ako sa kanila, umaalis na sila. Parang meron akong ketong. Amen. Kasi kapatid, alam nila agad na isisip ko sa kanila ang gospel. Kahit na gano'n kapatid ang gawin, okay lang yan. Ang importante, nakikita ng Panginoon na meron kang desire na magpagkamit sa pananagawain ng Panginoon. Amen. Alam po ninyo, kinatapo natin kanina, yung pinakanta ko sa choir. Tama naman, anong sabi doon? Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Diba? Ako tayo susunod. At tapos ano? Ang pasal, minamahal. Siya'y nagpasalamat na pinagaling siya ng Panginoon. Siya'y nagpasalamat na siya ginagamit ng Panginoon. At bilang ganti, tayo po ay magpagamit sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Amen? Kaya po natin tumayo, kapatid, awitin po natin muli. Ito ang ating pong ginawin kanina. Salamat, Panginoon, minamahal. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, yung pong gusto magpagano, nakanda po, kapatid, ang kwarto sa bahay. At kung gusto nyo mga minamahal, meron pa po yung pinagawa sa likod, doon po kayo kung gusto nyo doon. Ito po yung inihahanda po tayo lalo po. Palang araw,